isa siyang sa Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating pagtitipon dito sa Pillar of Truth Reformed Gospel Church para sa ating pulong panalangin. But before that, let us meditate shortly on the Word of God. Joshua chapter 1 verse 8. At ito po ay karugtong sa ating pagbubulay-bulay last week on the means of grace of prayer. Ang sabi po dito sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Kung titingnan po natin ang Christian Church po ngayon, gaya ng sinasabi po natin palagi, busy-busy na masyado ang mga tao. Marami na po mga distractions, lalong-lalo na sa mga kabataan. Left and right. Entertainment here, entertainment there, and lahat ng mga palabas ay nasa cellphones na po natin. Lahat ng makaagaw ng ating attention. At ang tragedy na ito ay nakapasok po sa loob ng iglesia. Kaya nga, ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at nakakalungkot po ay mabilisan, superficial ang ating relationship with our God ay hindi natin na work out. We have not listened to Him from His word as often as we could, and we have not communed unto Him as often as we could through prayer. Maraming mga Christians ang nagbabasa ng banal na kasulatan casually, na bilang kasama lang or kabilang lang sa kanilang daily checklist. And then we wonder kung bakit tayo ay powerless kung darating po ang mga bagyo sa ating Christian life. Pero kung titingnan po natin ang teksto before us, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Hindi sinabi po ng banal na kasulatan na basahin. Hindi lamang basahin. Ang sinabi po ng banal na kasulatan is pagbubulay-bulayan po ito. At wala pong mas nakakatulong sa ating practical Christian living kaysa sa i-develop po natin ang habit of getting a verse of scripture into the mind and the heart in the morning, for example, and then namnamin, pagbulay-bulayan, and then ito na po ang magsilbing gabay natin, iisipin natin sa buong araw habang tayo po ay nagtatrabaho. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the nature of true biblical meditation. Pangalawa, the necessity of biblical meditation. And pangatlo, the great dividing line. At naway mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa gabing ito sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. At naway ang resulta talaga nito ay mag-improve ang ating pag-meditate sa kanyang salita day and night. Unang punto, the nature of true biblical meditation. Ano bang ibig sabihin kung tayo po ay mag-meditate or magbubulay-bulay? Dahil ang Eastern religion at iba pang mga cultic religion, ang ibig sabihin nila ng meditate is i-empty ang mind. I-empty ang mind. Diba? Transcendental meditation. Lulutang sila kasi ang mind ay nagiging empty na. But biblical meditation is the exact opposite po. Punuin po natin ang ating isipan at ang ating puso ng salita ng Panginoon. Katotohanan mula sa salita ng Diyos. That's Christian meditation. Ayon pa kay Thomas Watson, the reason we come away so cold from reading the Word is because we do not warm ourselves at the fire of meditation. Reading brings a truth into the head. Yun ang sabi ni Thomas Watson, meditation brings it into the heart. Kung plain reading lamang ito,
ang utak po natin ang napapasukan ng Word of God. Pero kung atin itong pinagbubulay-bulayan, ay na-transport po ito papunta sa ating puso. Hindi po actually quantity ng banal na kasulatan na ating skim at basahin po natin ng maramihan at mabilisan ang magpapabanal po sa atin. It is the amount of truth that we digest. Hindi po ang dami ng pagkain ang lusog sa ating katawan. Kasi kumbaga mabilisan po ang pagkain mo nang hindi mo chinuchew, hindi mo hinihimay-himay, magsasuffer rin tayo ng indigestion. For example, kung meron pong pagod na traveler na naglalakad sa disyerto, mainit na mainit ang araw, kung meron siyang makikitang oasis, hindi lang naman po niya titignan ang oasis. Talagang nanamnamin po niya ito. Talagang luluhod siya, i-dip niya ang kaniyang kamay or ang kaniyang cup sa oasis, sa malamig na tubig, and iinom po siya hanggang sa masatisfied po ang kaniyang uhaw. Ganon din po ang banal na kasulatan. In the morning, in essence, the scripture is a refreshing spring to every weary traveler. Kaya kailangan po nating i-take ang one or a few verses in the morning, atin itong uunawain, atin itong pagbubulay-bulayan, and then we carry the truth that we learn from the Word of God throughout the day, throughout the weary hours of the day. That's the essence or the nature of true biblical meditation. Pangalawang punto, the necessity of biblical meditation. Ano ang disadvantage or danger pa nga kung plain reading of the Bible lamang ang ating na-acquire na habit or na-develop na ginagawa. Kung plain reading of the scriptures lamang, nang wala pong meditation, ano po ang resulta po nito? Superficial, intellectualized, and ultimately powerless Christianity. Superficial. It leaves the believer spiritually starved while under the illusion of being well-fed. Kasi nakapagbasa na ako ng 5 chapters a day. I mean, it's not the quantity, kahit 1 chapter lang yan. Pero kung meron ka talagang portion na ninamnamnam mo, pinagbubulay-bulayan, pinag-iisipan talaga, and I will teach you later some practical tips. Kaya sana po ay mag-take down notes kayo. Kung hindi naman, ay ipopost po ito mamaya sa ating FB group para ay ma-review po ninyo. Ang primary disadvantage na magbabasa lamang tayo pero hindi po tayo nagme-meditate is that, number one, the truth never reaches the affections and the will. Ang katotohanan ay hanggang sa utak lamang, hindi po tumatagos sa ating affection at sa ating will, sa ating decision to obey the Word of God. When you merely read, the truth enters the mind as data. Data lamang. Pero hindi po ito mag-sync sa puso at hindi po ito mag-transform ng ating desires. Kaya sabi po ng mga Puritan, ginagamit po nila yung analogy ng pagkain ang mga Puritan. Ang sabi ng mga Puritans, reading is like putting food into your mouth. But meditation is the digestion that turns that food into muscle and life. Without digestion, the food is wasted. Without digestion, the food is wasted. For example, pakinggan po natin si Thomas Manton. Dalawa kasing Thomas An hour's meditation is worth a year's reading. It is not the quantity of truths we hear or read that does us good, but the quantity of truths we digest. Nakuha po natin ang difference between plain reading and meditation or meditating. It is not the quantity of truths we hear or read that does us good, but the quantity of truths we digest. Pangalawang danger kung plain reading lamang ang ating gagawin, nang hindi po tayo nagme-meditate, is it produces spiritual forgetfulness.
makakalimutan din natin ang ating binabasa kaninang umaga. It produces spiritual forgetfulness. Yun ang sinasabi po ng James chapter 1 verse 23 and 24. Para lang tayong tao na tumitingin sa salamin and after we tumalikod tayo sa salamin, ay nakalimutan na natin. After we go away from the mirror, nakalimutan na po natin ang ating binabasa. Ang sabi po dito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita or tagabasa lamang ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang likas na mukha sa salamin sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at kaagad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. So merely reading a morning chapter without carrying a verse through the day, di natin pinagbubulay-bulayan, pinag-iisipan, hinihimay-himay, it means that by mid-morning, anong oras ang mid-morning? Alas 9, alas 10? It means that by mid-morning, the world's anxieties and distractions, umagaw na. It has completely wiped your slate clean. The word has had zero practical impact on your day. Wala pong practical impact. At pangatlo na danger sa plain reading of the scriptures nang hindi talaga natin pinagbubulay-bulayan, it fosters deceptive spiritual pride. Baka at the end of the year, pagmamayabang natin, ay natapos ko ng basahin ng Biblia sa year 2026. Natapos ko ang tanong, how much of the Bible have you digested? Plain reading is good, but on top of your plain reading is you have to choose a few verses, one or a few verses na talagang pagbubulay-bulayin po natin, hihimay-himayin, talagang pag-iisipan at i-apply sa buhay at ipag-pray po natin. And yung deceptive spiritual pride, this is really the most terrifying disadvantage. Na para lang ang Bible reading ay kasama lang sa checklist mo. You can boast to yourself that you have read the Bible through in a year or that alam mo yung great doctrines. Pero dahil hindi mo ito pinagbubulay-bulayan at in-apply sa buhay, it is a dead knowledge. It is a dead knowledge. It puffs up the head but leaves the soul barren, making a person dangerously comfortable in a lukewarm spiritual condition. Para lang itong tigang na lupa. Alam niyo yung tigang na lupa? Yung talagang mainit na mainit. Alam natin, summer eh. Yung tigang na lupa and then merong mabilisang ulan na bumuhos. Mabilisan lang, parang dumaan lang na ulan. Ano nangyayari sa tigang na lupa? On the surface lamang po nabasa, pero dahil hindi po talaga nakapenetrate ang tubig, dahil mabilisan lang po yung ulan na dumaan, hindi talaga nagtagal, ang nangyari po, well, mapuputik lang yung surface, pero kinalaunan, matutuyo ulit. Matutuyo ulit. At hindi po talaga tunay na nadiligan yung mga pananim. Merely rushing through your Bible reading is like a sudden downpour ng ulan. The words pass over the surface of a busy mind. Parang dumaan lamang sa busy mong isipan, but they never soak down to the roots of the soul. Kaya pag-pray po talaga natin that after listening to this meditation tonight, ay talagang i-apply natin ito sa ating buhay. Hindi tayo magmadali. Quality time ang kailangan po dito. At kahit sa quality time natin sa ating quiet time and devotion throughout the day, iniisip talaga natin ang salita ng Panginoon. Make it as a discipline. Alas 10 ng umaga, i-recall ano nga ba yung pinagbubulay-bulayan ko kanina. And then pray ulit. Alas 12 ng tanghali, recall ulit. Alas 3 ng hapon, recall ulit, review ulit. That should be our discipline. Kayong sinasabi ng Biblia na, but his delight is in the law of the Lord and in his law he meditates day and night. Yun po yun. Meron po talaga tayong i-organize natin. Kung last week ay in-organize po natin ang mga pangalan ng mga members para maipag-pray natin sila within the week, wala talagang makaligtaan, well,
within the day din po, i-organize din po natin ang ating time. Kasi aminin natin, marami tayong ginagawa. So, alas 9, review ito sa pinagbubulay-bulayan ko kayo ng umaga. Alas 12, bago magtanghali, review ulit. Alas 3 ng hapon, bago magtanghali. Kasi nga, ang Word of God, kumusta na ang application ko sa Word of God today? Yung pinagbubulay-bulayan ko kanina, na-apply ba ngayon? Yun ang ating pagbulay-bulayan hanggang sa mamayang gabi or kinagabihan. I-review ulit. I-review ulit ang salita ng Panginoon. At i-review natin kung paano yung application sa salita ng Panginoon sa araw na ito. Because the Word of God ay hindi lang po ito teorya. Talagang ipabuhay po natin ito, and may God's grace help us. Ang sinasabi po ng Panginoon sa ating teksto sa Joshua, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod. So mauna yung obedience upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. And then may pangako, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. So nagtataka tayo kung bakit ang ating mga decision making ay medyo palpak. Nagtataka tayo kung bakit powerless Christian tayo. Hindi natin nagawa ang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa atin. So meditation is the slow, gentle, soaking rain that penetrates the hard ground of the heart and actually causes spiritual fruit to grow. Kaya pangatlong punto, the great dividing line, kailangan po nating buklatin ang Psalm chapter 1, verse 1 and 2. Please turn there. Sabi po ng Psalm chapter 1, verse 1 and 2, dalawang uri lamang ng tao ang meron dito sa mundong ito. Hangal at saka marunong. Sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ito yung mga hangal. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kaniyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kaniyang kautusan. Nagbubulay-bulay araw at gabi. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Ang kaniyang biyaya ay kumilos po sa atin. Ang sabi po ni Daniel Rulan, isang revivalist ng Reformed Methodist doon sa Scotland, he thundered, palagi niyang sinasabi that true godliness begins with the affections. It begins with delight. The godly man does not meditate out of a sense of legalistic drudgery. Hindi nagme-meditate dahil legalistic. Kailangan kong gawin ito. Sinabi ni pastor baka i-check ako sa oversight. Di ba? So, legalistic drudgery po yun. He meditates because he loves the author of the book. That's according to Daniel Rulan. He meditates because he loves the author of the book. He hangs upon his every word. He hangs upon his every word. May nangako po sa atin, 4-year-old boy, kung may magbitiw ng pangako, naniniwala talaga ang mga bata. Sige, pagbalik ko next time ay dadalhan kita ng bagong damit, bagong shirts. So talagang nire-review ko, excited ako. And then only to find out na nung dumating yung nagbigay ng pangako, wala talaga, nakalimutan, wala. I was waiting. So I was disappointed. Hindi po ganyan ang Diyos. Kung ang 4-year-old boy ay talagang bawat word na binitiwan ay pinanghahawakan yon, excited palagi And then, na-disappointed. Dahil nawala na nga, na out of the blues na ang pangako. Hindi po ganyan ang ating Panginoon. Naway ang ating attitude ay parang bata ba? Na we will hang upon every word of the Lord. So, paano natin ito i-apply sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Pero ang tanong, ano ang kondisyon ng kaluluwa mo sa araw na ito? Kumusta ang pag-meditate mo sa Word of God today? Why are you so easily cast down? Malalaman mo naman talaga kung nagpapabaya talaga sa Word of God ang isang tao. Konting discomfort lang sa sabog ng ulo niyan. Irritable na yan. Although maraming explanation,
For example, if you are in physical pain, ay talagang kailangan po talaga ng understanding. Pero kung wala namang ganoon, and then mainitin lang talaga ang ulo mo sa araw na yon, alam na, kung ikaw ay Christian, nagpapabaya ka talaga. Most of our anxieties, most of our uh, impulsiveness, most of our irritableness ay talagang resulta po sa ating pagpapabaya sa salita ng Panginoon. Na-choke ang ating spiritual life. It is because nag-starve po ang ating kaluluwa. And we are trying to fight the battles of the Lord on yesterday's bread, na panis na. Ang tinapay kahapon ay iba na sa tinapay ngayon. So we have to begin the day with God. Bago natin mag-scroll down tayo sa mga YouTube, mga Facebook notification, bago pang lahat mag-scroll down, open the book of life. Open the Word of God. The Word of God is paramount. And then take one stone from the brook. Anong ibig sabihin ng take one stone from the brook? Kung hindi mo kayang buhatin ang malaking bato, hindi kumuha ka ng isang bato from the brook na kaya mong buhatin at i-meditate. Take one verse or a few verses, just one precious truth, at ilagay po natin ito sa ating puso. And then pangatlo, ponder it intermittently. Intermittent. Yun na yung sinabi ko kanina. Mid-morning, midday, mid-afternoon, gabi, ponder upon it intermittently. It's a good discipline. It's really a good discipline, mga kapatid. Gaya ng sinabi po ni Charles Spurgeon, ang spiritual man or ang scriptural man, i-prick, tusukin mo man siya kahit saang bahagi ng kanyang katawan, ang lalabas daw, scripture. Yun ang sabi ni Charles Spurgeon. Sabi dito, prick him anywhere and you will find that his blood is bibline. Ibig sabihin, scripture ang kanyang dugo. The very essence of the Bible flows through him. Kahit saan mo siyang bahagi sundutin. Naway, totoo po ito sa bawat isa sa atin. So, paano ba natin i-approach ang biblical meditation? Meron pong siyam na mahalagang questions na kailangan po nating tunghayan. So, pwede kayong mag-take down notes. What does the passage say about the triune God? The character of the triune God. We look for who God is sa passage na ating binasa at pinagbubulay-bulayan. How does the text display the sovereign authority of the Father, the redemptive beauty and grace of the Son, and the life-giving, convicting power of the Holy Spirit? So, look for the triune God sa teksto na ating pagbubulay-bulayan. Pangalawa, the condition of the human heart. Dahil ang scripture ay nagsisilbing salamin sa ating puso. Look for what the passage exposes about human nature. Ang kahinaan ng human nature, ang deceptive tendencies, its desperate need for grace, or the way the regenerated heart ought to respond to God. Pangatlo na ating kailangang tunghayan, meron bang bagong katotohanan na ating natuklasan? Meron bang bagong doktrina na kailangan nating i-explore? Kailangan itanong natin kay pastor, meron bang ganon na natuklasan mong bagong katuruan? Or meron ba bago ito kailangan ko pa itong aralin ng mas malalim? Pang-apat na kailangan nating tunghayan sa ating pagbubulay-bulay are their commands to obey. Meron bang utos na dapat kong sundin? And then, how does this command directly challenge my current conduct today? Yun po ang ating isipin. Panglima, meron bang kasalanan na dapat kong pagsisihan? Di ba? Pang-anim, meron bang prinsipyo sa buhay na dapat kong ipamuhay mula sa passage na ito na aking binasa? Pampito, meron bang pangako ang Diyos na dapat kong panghawakan mula sa passage na ito? Pangilan na yan? O, pangpito. Pangwalo, meron bang babala na kailangan kong pakinggan?
Di ba? Meron bang babala? Meron bang warning na dapat kong ihid? At pangsiyam at pinakahuli at pinakaimportante, how does this text point me to the person and finished work of Christ? Kasi kung hindi talaga uuwi kay Kristo, baka illegalistic lang ito, 'di ba? Puro mga do's and don'ts lang at hindi mauuwi kay Kristo kasi kailangan talaga nating makita na ah, hindi lang self-improvement ang ating gagawin dito, but all portions of the scriptures, ang central po talaga dito ay ang ating Panginoong Kristo. Mauuwi talaga ito sa kanyang kaluwalhatian dahil lahat po ng pangako ng banal na kasulatan ay yes and amen in the Lord Jesus Christ. So how does my inability to keep this text drive me to Christ's perfect righteousness? Sabihin natin na nahulog ako, hindi ko nasunod ang salita ng Diyos. Umuwi ka kay Kristo. Our inability should drive us to the perfect righteousness of Christ. How does this text cause me to marvel at His grace? So, gaya ng sinabi po ng mga Puritans, for every one look at yourself, take 10 looks at Jesus Christ. Narinig ba ninyo ito? Uso ito ng mga Puritans eh. For every one look at yourself, take 10 looks at Jesus Christ. True meditation must always lead you to worship Christ. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, baka ay, hindi lang baka, certainly, ang impression mo sa Bible ay dry, tedious, uninteresting. Bakit po ba? Sinabi naman po ni Apostle Paul sa atin ang diagnostic answer. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. You cannot delight in the law of God because you are still at enmity with the God of the law. Kaya hindi ka magkakadelight sa law of God dahil kaaway ka sa Diyos ng kaniyang salita. Look at the end of Psalm chapter 1. Sabi dito, the way of the ungodly shall perish. Kung mananatili ka kaibigan sa kasalukuyan mong kalagayan, you are walking in the counsel of the wicked and you are heading toward eternal ruin. Lahat ng worldly success mo, lahat ng earthly pleasures will be blown away like chaff. Kung basahin po natin ang Psalm chapter 1, before the terrible wind of God's judgment. Pero kaibigan, tingnan mo or ititig mo ang paningin mo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang buhay na salita. Si Kristo lamang po ang nakatupad completely sa Psalm chapter 1 perfectly. He perfectly delighted in the Father's will, and He went to the cross of Calvary upang pasanin ang puot at galit ng paghahatol ng Diyos due to poor, miserable sinners like you and me. Repent of your sins. Turn away from your self-reliance and your worldly wisdom, and cast yourself upon Christ. Sumigaw ka sa Kanya for mercy, tumawag ka sa Kanya, and the Holy Spirit is able right at this very hour to give you a new heart. This is our hope. A heart that hates sin and loves righteousness. A heart that will find its supreme delight in the law of the Lord. Kaya lumapit ka sa Kanya ngayon, kaibigan, habang meron pang panahon, while it is called today, and you will find Him to be the true bread of life for your starving soul. Sa ating pagsimula, awitin po natin ang we have not known thee as we ought. So awitin po natin ang himno na ito na meron pong pagsisisi, meron pong reflection. We have not known the Lord as we ought. We have not loved Him as we ought. Dahil ang bulk nito ay ang pagpapabaya sa meditation. Mabilisan na pagbabasa, nagmamadali na sapagkat marami pong umaagaw sa ating isipan. Tayo po ay tumayo at awitin po natin and we have not known thee as we ought.
tayo may manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa reminder ninyo sa bawat isa sa amin ngayong gabi na hindi po kami magiging negligent sa means of grace. The means of grace of word and prayer. Nawa ay hindi namin ituring ang inyong salita na kabahagi lang ng mga checklist of duties namin na kailangan i-accomplish in a day. Bagkus ay ito po ang aming muscle. Ito ang aming nutrient. Ito ang aming energy sa buong araw. And that means we have to meditate upon your word day and night. And sa mga practical step na aming napag-aralan ngayong gabi, nawa ay meron talagang application ito sa bawat isa sa amin. And by your grace alone, we are able to do it by the power of the Holy Spirit. And sa aming inability to really perfectly carry it out, it's so amazing that we have the righteousness of the Lord Jesus Christ na siyang tumupad sa lahat ng sinasabi ng Psalm chapter 1. Kahit sa aming pananalangin ngayong gabi, alam po namin na malakas po ang hatak ng wandering mind. Yung isipan na gumagala, tulungan ninyo kami, O Diyos, na maging concentrated ang aming pag-attend sa aming pananalangin ngayong gabi. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.